sana wag nating i-bash masyado yung, AMLAC, commissioner kasi or AMLAC director kasi ako naniniwala ako ang dekalibreng attorney o kaya dekalibreng auditor, sino man 'yan, they know how the game works. They know how it plays. You just need to trust how they do the system. Kasi ito, ang masakit kasi sa atin ano, ordinaryong tao tayo, hindi naman tayo auditor. Pero ang dami nating kuda, ang dami nating sinasabi. Kala mo parang pag tinanong mo, ano ibig sabihin ng inflow? Saan nagsimula yan? Ano yung report? 'Di ba? Ano yung ibig sabihin mo sa AMLAC report? Bakit maraming pondong pumasok na ganito? Bakit may SALN na involved? Bakit may aggregate total number of inflow and outflow? Naiintindihan ba natin? Hindi. Ang usually naiintindihan natin yung prejudged opinions ng iba't ibang mga influencers or mga politiko depende sa bias nila. Pero this time, ako gusto ko ipakita sa inyo that we should also see kung ano yung nagagawa na ng gobyerno dito sa investigasyon na 'to, headed by the AMLAC, 'di ba? Kasi itong mga information na 'to hindi naman natin napag-uusapan masyado sa social media sa totoo lang. The reason why there was a red flag from all of the other accountants na tumitingin itong AMLAC report, it's because of yung sa cash on hand na hindi pala pwede yun sa salin mo na ilagay na zero cash on hand ka for some years and then ilagay mo yun sa others. Kasi in the spirit of transparency pala talaga is maguguluhan or magkakagulo dun pa lang sa reporting mo 'pag nilagay mo sa others kasi hindi mo alam kung nasaan yung pera, 'di ba? Papaano mangyayari na wala kang pera on hand, 'di ba? Paano ka mabubuhay nun, paano ka bibili, paano ka kakain, 'di ba? So that's a good thing. I never thought na yung pala yung parang magiging summation or explanation of why red flag yung on an auditor's perspective, yung ilagay mo yung cash on hand mo, isama mo yun sa others because of this spirit of transparency na tinatawag natin or accountability para mas madali nating ma-determine kung nasaan yung pera, ano yung pera na andon at kung papaano mo siya gagamitin. Tulad nga nung pinaliwanag ni Commissioner kanina, kahit nga yung short-term or long-term liability, dapat everything is detailed. This is interesting. Guys, sabi ko I never thought yung SALN pala talaga, aside from accountability, on the auditor's perspective, ano pala yan, 'pag ina-analyze pala talaga nila every cent from centavo up until millions, tinitignan pala nila talaga, ina-analyze. And this is very, very interesting. Sa mga nanonood, thank you po. Ako po si Banat Boy at ito ang Philcast kung saan ang katotohanan walang takot na sinasabi. Like, share at subscribe na.